Hi guys, so Red here from Jeep Doctor PH. So meron tayong client today and i-check natin tong Toyota Innova na to. Actually, ay magpakita sa camera ng ating client. So tayo na lang daw. Pero nandiyan si client, nakamasid sa ating checking. So dito tayo ngayon sa Scout Castor, dito sa may Timog, Quezon City. And bago natin i-test drive yung sasakyan, mag-initial scanning muna tayo. Nga pala, iba yung scanner na gamit natin yan. Ito yung pinakamahal kong scanner. ThinkTool Master. So kung na siya gamitin ngayon, Innova 48,000 yata yung mileage niya. Tama ba ako? Yan natin. 41,000. Pero check muna natin using itong ating bagong scanner. Kaya hindi ko dinadala kasi medyo mahal to. Medyo pricey itong scanner na to. Pero naisipan ko siyang gamitin ngayon. Toyota. And then okay. Ayan. Ito, sa mga magtatanong ko sa nakakabili nito, international lang po ito mabibili guys. Wala pong mabibili nito dito sa atin, sa Pilipinas. So habang hinihintay natin kumunik yung ating scanner, inspect muna natin yung overall condition ng car. Sa gulong, manufacturing date ang lagi kong hinahanap. Unfortunately, hindi nakalabas yung kanyang manufacturing date. Nasa kabilang side siguro. Tingnan natin yung ibang gulong. Ganon din, nakabaliktad din. Ay hindi, ito. 2016 pa yung kanyang manufacturing date, 46th week ng 2016. So kung 6 years lang ang ating gulong, tulad ng lagi kong ina-advise, expired na to kasi 2022 expired na to. Tsaka medyo manipis na rin sir yung kanyang tread life. Ayan. Manipis na rin eh. Makikita mo manipis na yung kanyang tread life. Tapos 2016 sir ang manufacturing date. So 2022. Actually, hindi pa naman niya sasabog, pero for your safety, sir, syempre, lagi ko sinasabi, for the safety of the users, at least maximum of 6 years nyo lang sanang gamitin yung inyong gulong. Okay? So, malamang pareho lang yan kasi, ano to eh? Anong year model daw ba to, sir? 2017 daw. 2017. Ayan. Check muna natin habang ano. Ayan. So, tapos na siyang mag-update. Wait lang natin. Yan. Manual transmission nga pala to guys ha. Manual transmission ang Innova na to. Okay, check muna natin. Para habang chine-check natin yung ibang factors, nakakapag-scan na tayo. So sa gulong, medyo sablay na tayo sa gulong. Pero yung interior niya, mukha namang maayos yung kanyang interior. Fabric lang yung kanyang upuan. Without smart key. Okay. 2016 model. Yan. Tayo muna natin. Tapos dala rin pala natin tong ating battery tester. Mamaya test natin yung battery. Dito muna tayo sa scanning. Okay, smart scan na tayo. Yan, nag-start na siya mag-scan. Kapag kami lumabas na red, abnormal. Kapag green, kagaya niya, normal siya. So wait lang muna natin. Battery test na rin tayo. Habang hinihintay na matapos. Yan. Ito, basic lang naman itong battery tester natin. Para lang malaman natin kung good health pa yung kanyang battery. Ayan. 2SM ba ito? Ay hindi, DIN type. 590 amperes. Ayun, nakalagay dun sa battery niya, 590 amperes yung tatakpan. 590 amperes daw. So, isi-set natin to ng 590. Dapat good health pa yung kanyang battery. Yan. Okay, so 507 amperes pa siya, 85% ng kanyang battery life, which is good pa. Okay, 12.16 pa yung kanyang base voltage. So good pa yung kanyang battery guys, good pa. Ayan. Tapos sir, eto. Check natin yung kanyang mga fluids. Ayan. Dito sa kanyang engine oil cap. Wala namang sign na naghahalo yung langis tsaka yung coolant, pero medyo maitim. Sa diesel actually medyo normal ang maitim na langis kagaya niyan. Partly marumi na maputi. Bili kayo ng second hand car, mag-change oil na rin po kayo ng most important fluids niya. Engine oil, transmission fluid,
differential, lalo na 41,000 na to, malamang di pa nagpapalit ng differential to, tsaka ng transmission fluid. Power steering, pero sa power steering niya, mapula pa oh. Radiator coolant niya, ito mami. Radiator coolant niya, yellow ang ginamit nila, pero probably dapat pula to dahil Toyota to. Pero yellow ang coolant na ginagamit. Pero inspect na rin natin, wala namang sign na naghahalo yung coolant tsaka yung langis. Pwedeng pula to, tapos naglagay lang sila ng tubig or yellow talaga yung nagamit nilang coolant, sir. Pero ako mapapayo ako, sir, mag-flushing na lang po kayo. Magkano lang naman ng 4 liters na coolant? Nasa 1,000 pesos lang naman po yun. Tapos salilan nyo na lang po siya ng pula. Pula po ang ginagamit ni Toyota. So guys, so tapos na tayo mag-scan. Nag-spec na rin tayo ng flow weights. Chinek ko na rin yung body niya, which is okay. Sa scanning natin, sir, lahat na lumabas is normal. Ayan, nag-normalize naman po lahat. So kapag may lumabas na red dyan, yun po yung nag-malfunction. Yung mga gray, ibig sabihin wala po siyang ganong function. So ang gagawin natin ngayon, sir, test drive. Sa test drive, after test drive, mag-scan tayo ulit. Tapos i-check natin kung may lalabas po. Eto guys, so kasama sa inspection natin syempre yung ilalim. Makina niya, tuyong-tuyo. Transmission, wala ring sign ng leak. Differential is also tuyong-tuyo. Kahit yung mga brakes niya, wala akong nakikitang leak. Ayan, so nakikita natin mga tulo na yan, tulo ng aircon yan. Tapos ngayon gagawin natin, magte-test drive tayo. Ayan, magte-test drive tayo para makita rin naman yung andar nitong sasakyan. Syempre part ng checking natin is yung test drive. Ayan, so ngayon guys, magte-test drive na kami. Kasama sa test drive namin yung checking ng aircon. Pag nagsiset ako ng aircon, laging low. Yung low o kaya number 1 lang para malaman ko kung kaya niyang palamigin yung buong sasakyan gamit lang yung number 1 yung lowest setting. Kasi syempre kapag mas mataas yung settings mo, mas malamig. So kung 1 pa lang kaya na niya, ibig sabihin maganda rin yung condition ng kanyang aircon. Medyo matunog yung clutch niya. Wala naman ako naririnig na kumakalampag. Although every time na magka-clutch ako may umiingay, may tumutunog lang pag nagka-clutch ako. Sir, ikaw nga sir, test drive ka rin sir. Hati tayo para ma-feel mo rin yung sasakyan. Okay guys, so tapos na kami mag-test drive. So ngayon, second scanning tayo. Kabit natin ulit yung ating dongle. Okay naman yung test drive. Wala naman ako naramdaman na pangit doon sa transmission niya, sa andar niya okay naman. Ang isa lang na na-notice ko sa kanya kasi is eto. Sa clutch, may maingay, ayan o. Yan lang yung narinig ko na medyo may maingay sa kanya. Pero other than that, good naman yung shifting natin, wala naman naging problem. So ngayon mag-i-scan tayo. So pinag-test drive din naman natin si client and okay din naman sa kanya. Ayan, so scan tayo ulit ng Toyota. Okay. Ayan, wait lang natin guys kung ano yung making result. Kasi ngayon since galing na tayo sa test drive, kung merong sensor na nagmamalfunction dito, lalabas na ulit yon. Ayan guys, so nag-i-start na tayo ulit mag-scan. So kung ano man yung lalabas na error dito, yun na yun. Yun na yung problem niya. Tapos eto, konting share na rin mga bossing sa ating sasakyan. So makikita nyo rito, ang chinecheck natin, year model is 2017 daw. Pero para malaman ninyo kung ano talaga ang year model ng isang sasakyan, check nyo yung kanyang chassis number. Yung pang 10 letter o yung pang 10 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So letter G yung kanyang 10th character. So tingnan natin ngayon guys kung ano talaga yung year model ng sasakyan na to. Sabi dito 2017 at OR date is March 10, 2017. Pero tingnan natin, letter G daw 10th digit niya. Ayan guys, so pag nag-check ako ng year model ng isang sasakyan, nandito ako sa all data. Pag hindi nyo alam yan, ang kailangan nyo lang gawin, i-type nyo lang yung car year model based on VIN number. Ayan o. Tapos search nyo. Then lalabas yung all data na yan. Pindutin nyo yan. Yung nasa unahan na yan. And then makikita nyo letter G. Ayun. Letter G is 2016. Ito. Ito. Ayan.
So 2016 talaga ang year model nito. Pero dito sa atin nakalagay 2017 daw siya. Okay, pero globally ito kasi ang sinusunod natin, 2016 talaga yung model niya. Okay guys, so ito tapos na. Tapos na yung ating checking. Pakita lang natin ulit kay client. Sir, ito na, okay na yung ating checking. Yan, walang problem. Lahat is green. Since Toyota naman to, very basic yung kanyang mga sensors. Ay, ito pala sir ha, paalala ko lang, isa pa sa nakita nating issue is yung kanyang gulong. Expired na lahat ng gulong niya. And also makikita mo naman ang dami na niyan, tama, ang dami nang bumibitak-bitak sa kanya. So katandaan, tsaka paigi manipis na rin, kaya siya nagkaganyan. So puputok na to, not safe nang gamitin. I-negotiate mo na lang to kay seller, sir. Itawad mo na lang, sir. Isang set eh, pati nga i-reserve eh. 5 gulong actually ang palitin, kasi stock pa niyang gulong to, 2016 pa. Stock, ito pa yung gulong niya nung brand new siya, sir. So hindi pa siya nagpapalit, 2023 na, 7 years na yung kanyang gulong.